May nag-message sa kakilala ko, sabi dito, "Alam mo ate, namatay tito ko nang di siya nakakilala sa Lord. Umiiyak ako di dahil namimiss ko tito ko. Umiiyak ako dahil naawa ako sa kaluluwa ng tito ko. Inubos niya oras niya sa kasalanan at sa mga bisyo." Grabe naman talaga, nakakalungkot yan. Kasi kapag namatay ang isang tao na namumuhay sa kasalanan, namumuhay sa anumang bisyo, kapatid, isa pong nakakalungkot na katotohanan yan. Masakit na katotohanan na makita yung kapamilya mo, kaibigan mo, na namumuhay sa kasalanan tapos di mo nabahagian ng salita ng Panginoon. At even ikaw, kung ikaw man yung tao na nanonood sa oras na to, na alam mo kung ano yung buhay mo sa harapan ng Panginoon, isipin mo ngayon kapatid, kapag namatay ka mamaya, di mo alam kung buhay ka pa mamaya, hindi mo alam kung buhay ka pa bukas. Walang sino man sa atin ang nakakaalam kung kailan po tayo mamamatay, kung hanggang saan o hanggang kailan tayo sa mundong ito. Si Lord lang po ang nakakaalam. Ngayon, kung tatanungin mo sarili mo, kapag namatay kaya ako mamaya, saan kaya ako pupunta? Kung tatanungin mo rin yung mga pamilya mo, kapag namatay ang isa sa mga mahal mo sa buhay na hindi sila nakakilala sa Panginoon, saan kaya sila mapupunta kapatid? Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ibig sabihin, kapag namuhay po tayo sa kasalanan, sa buhay na ito, ang kabayaran po nun ay kamatayan. At yung kamatayan na tinutukoy na yon, walang iba po kundi sa impyerno. Hindi kita tinatakot dahil yon ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Panginoon. Masakit po yun na parang sinasabi natin, napakasama naman ni Lord kung gano'n ang gagawin niya sa mga tao na namamatay. Bakit kailangan itapon sa impyerno? Bakit kailangan sunugin sa impyerno? Well, ang sabi ng salita ng Panginoon in John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag tayo ay hindi sumampalataya sa Panginoon, merong nakaabang na kaparusahan. Yes po, totoo po yan. Hindi po yan kasinungaling. Hindi po ito gawa-gawa. Hindi ko po ginawa ang content na to para lang maraming views. Kundi ito po ay warning sa bawat isa. Buhay ka pa ngayon, kaya napapanood mo yung video na to, ito ay warning sa'yo ng Panginoon na habang buhay ka pa, mag-isip-isip ka. Do you have a relationship with Jesus? Mayroon ka bang totoong relasyon sa Panginoon? Hindi po ibig sabihin na ikaw ay mabait lang, ikaw ay nagsisimba lang, mapupunta ka na sa langit. Marami pong nagsisimba or mga matulungin na mga tao na kapag namatay, kung wala naman siyang totoong relasyon sa Panginoon, sorry po, dahil kapahamakan pa rin yung patutunguhan ng tao na yun. Hindi po ako nananakot once again dahil yun po ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Panginoon. Dahil napanood mo ang video na to, naniniwala ako na hindi aksidente na narinig mo ang mensahe ng Panginoon. Hindi aksidente na napaalalahanan ka ngayon sa pamamagitan ng video na to. Huwag mong babaliwalain ito kapatid. Darating yung oras, mamamatay ka. Mamamatay tayong lahat. Ngayon, anong ginagawa mo ngayon? Paano mo pinaghahandaan yung kamatayan? Dalawa lang ang pupuntahan ng tao kapag siya ay namatay. Langit o impyerno lang po. Walang gitna, walang purgatorio. Kapag sumampalataya ka, langit ka. Kapag ikaw ay nireject mo si Lord, namuhay ka sa anumang bisyo, namuhay ka sa kasalanan, sorry, pero impyerno po ang patutunguhan ng tao. Kapatid, mag-isip-isip ka na ngayon. Gusto ko lang din sabihin sa iyo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Bakit? Hanggang ngayon, buhay ka pa rin at pinahintulot ni Lord na mapanood mo ang video na to, na marinig mo ang mensahe na to. Ganon ka kamahal ni Lord. Bago ka man lang mamatay, mamaya or bukas o sa susunod na araw, linggo, buwan o taon, pinaalalahanan ka ng Panginoon. Dahil pagdating ng kamatayan, hindi ka na pwede magsisi. Wala na pong pagsisisi. Wala nang oras para magsisi. Ngayon, dito sa lupa yung pagsisisi kapatid, habang buhay ka pa, malakas ka pa, habang hindi pa 50-50 ang buhay mo. Ngayon, mag-isip ka na, kung di mo pa tinatanggap ang Panginoon, kung wala kang totoong relasyon sa Panginoon, this is the time para tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo. Kung gusto mo tanggapin si Lord sa oras na to, pwede mong sabayan ang maiksing panalangin nito kapatid. Sabihin mo to kay Lord, buong puso, manggagaling sa puso mo, sabihin mo to, umamin ka sa Panginoon, babaguhin ka ni Lord. Sige, ulitin mo, sabihin mo, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pag-ibig mo sa aking buhay. Panginoon, patawarin po ninyo ako sa aking mga kasalanan. Inaamin ko po na nasaktan kita sa pamamagitan ng pamumuhay ko na hindi nakalugod sa inyo.
Panginoon, linisin mo ako ng banal mong dugo. Simula ngayon, tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Simula ngayon, ikaw na po ang masunod sa aking buhay at hindi na ang aking sarili. Panginoon, maghari ka. Baguhin mo rin po ang buhay kong ito dahil hindi ko po kayang magbago, Panginoon. Lord, simula ngayon, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Kung tinanggap mo si Lord ng buong puso, nakita ni Lord yun kung talagang totoong tumanggap ka sa Kanya. Ngayon kapatid, asahan mo may gagawin si Lord sa buhay mo, babaguhin ka niya. I-surrender mo lang, i-surrender yung buhay mo, makikita mo papaano ka babaguhin ng paunti-unti ng Panginoon. So ayun lang, I hope na-encourage ka sa video na to. Kung gusto pa makilala si Lord, read your Bible. And also pwede mong i-follow yung page na to dahil nag-upload ako dito ng prayers, encouragements, and more. Always remember that Jesus loves you. God bless.